Hindi po lahat ng mga gumagaling ay bumubuti. At minsan, mabuti ka nga, may sakit ka, hindi ka gumagaling. Ano po bang pagkakaiba nitong dalawa? What is the difference between healing and getting well? Tandaan niyo po ito. Ang paggaling ay pagbabago ng ating nararamdaman, pagbabago ng ating kalusugan. Mula sa sakit, gumiginhawa ang iyong nararamdaman. Habang ang bumubuti naman ay pagbabago ng ugali ng tao. Mula sa pagiging salbahe, nagiging matino at mabuti ang pagkatao mo. Ang dasal at dalangin nawa natin sa buhay ay hindi lang po tayo sana gumaling at maging malusog sa ating pangangatawan. Pero, harinawa, sana parati tayong maging mabuti sa ating pag-uugali, sa ating pagtrato sa ibang tao, sa ating pagsunod sa Diyos. I know it is very important for all of us to be healthy and to be healed from our sickness. Wala naman pong tao ang nag-i-enjoy pag siya ay may sakit, hindi po ba? Pero, naway bigyan din natin ng halaga ang pagiging mabuti ng ating pagkatao. Why is it important for us also to become good and well? Because when you are well and good, you can heal and you can help others. Hindi ibig sabihin pag malusog ka, pag malakas ka, ay matutulungan mo na ang iba. Minsan, napakarami dyan, napakalakas nila. Pero kung sino pa yung walang sakit, sila pa yung makasarili. Sila pa yung nakakasakit sa ibang tao. Tandaan niyo po ito. Sino ang makakatulong para gumaling ang iba? Walang iba kung hindi ang taong mabuti at nagmamahal. Hindi mapapagaling ng taong masama ang ibang tao. Amen? Bakit nakakapagpagaling ang Diyos? Hindi lang dahil siya'y makapangyarihan, pero nakakapagpagaling ang Diyos dahil mabuti siya, dahil puno siya ng awa at pagmamahal. The key to healing and health is holiness. Ano po sa English, ang taong may sakit kapag ito po ay nasa hospital? Di ba? Ang tawag po natin sa kanila ay patience. Patience. Tingnan niyo po yun. Bakit ang dami-dami po ng salita na pwede nating gamitin para sa taong nagpapagaling sa hospital? Pwede mo siyang tawagin na customer, kliyente, pero napakaganda ng napili nating salita para sa taong nagpapagaling. Patience. Ibig po sabihin, kailangan ng pasensya, kailangan ng pagtsatsaga. At ito po ang paanyaya sa atin, na kung gusto mong gumaling ang isang tao sa kanyang sakit, kailangan marunong ka ding magpasensya sa kanya. Patience is needed to heal the patient. Ang taong nabubuhay sa pagkakasala, may sakit din yan sa kanyang kaluluwa. Terminal po ang taong nagkakasala. Dahil ayon po sa Biblia, turo ni San Pablo, that the wages of sin is death. Pag ikaw ay nagkakasala, paunti-unti ang iyong kaluluwa ay namamatay. Kaya nga, kung gusto mong gumaling ang taong makasalanan, kung gusto mong maging mabuti siya, anong kailangan mong gawin? Also, be patient with them. And what does being patient really mean? Anong ibig sabihin ng pagiging mapagpasensya, pagtsatsaga? Patience is really a characteristic of love. Remember that love cures all. Amen? Ang nakakapagpagaling, ang nakakapagpabuti ng lahat ay pagmamahal. Ang tanong, sino po ang mga kakilala nyo ngayon ang may sakit sa kanilang pangangatawan?
Maaaring dadialysis ang tatay mo. Maaaring may cancer ang nanay mo. Maaaring may asthma ang anak mo. Maaaring ikaw meron kang arthritis o gout, sumusumpong, hindi ka makalakad. Maaaring may sakit ka sa puso, ikaw ay nahihilo. Kung ano man po ang sakit na pinagdadaanan nyo o nararamdaman ng ibang tao, pray for more patience. Healing and holiness is a process. Kailangan nating maunawaan yan. Wala pong mabilisan, agad-agad na paraan para maghilom, para gumaling. Kaya nga, kailangan natin ang pagtsatsaga at pagpapasensya. Amen? Pero, huwag po tayong mag-alala dahil kung nananalig ka sa Diyos, walang imposible. Imposibleng gumaling sa sakit pag ang Diyos siyang nagpagaling, mawawala yan. Imposibleng magbago ang ugali ng isang tao pag ang Diyos ang nakapukaw, nakahawak sa puso, sa loobin ng taong yan. Magbabago at magbabago siya.